tama din po ba 'no yung, mga naging, ilang kritisismo dito kahapon po 'no, Prof, na parang hindi nga raw po ito patas naman na kung sakali man ano na for example may mga mabibigyan o makakatanggap po ng, civil service eligibility as elected or appointed po ng sangguniang kabataan officials. What if ayun nga raw po 'no, hindi naman nagagampanan po ng, maayos yung kanila pong, tungkulin o trabaho bilang, opisyal po ng SK po, Prof? Tama ka, valid observation naman yan. Bagamat kung babasahin natin yung buong teksto ng Civil Service Commission, eligibility lang naman yung ginagrant dito. Pagka ikaw ay civil service eligible, hindi nangangahulugan na meron ka ng trabahong makukuha. Mm. Eligibility lang ito. In other words, halimbawa, kung hindi ka exempted, you have to take the examination. Sa pagkakaalam ko, may bayad pa yata yun. Depende sa kung anong level yung papasukan mo. Tapos, pag pumasa ka, yun na yung gagamitin mong credentials. At kung may bakante sa government service na nangangailangan ng civil service eligibility, yun yung ipapresent mo. Kaya yung mangyayari dito sa usapin ng mga SK officials, ulitin ko lang sa kapakanan ng publiko, hindi po ito nangangahulugan ng otomatikong pagbibigay ng trabaho sa kanila. Parang ang mangyayari lang, exempted ka na kumuha ng eksaminasyon para maging eligible. So automatic na yan. Kasi Marian, kung matatandaan mo, meron ding provision para sa honor graduates na maging civil service eligible. At in other words, kung graduate kang cum laude, magna cum laude o summa cum laude sa kolehiyo, hindi mo na kailangan kumuha pa ng civil service examination. So parang gano'n is ng civil service hinggil sa SK. At ulitin ko lang yung sa SK, ang oportunidad lang ay para sa non-professional and sub-professional eligibility. So yun yung tinatawag nating first level. Kung gusto nila ng professional eligibility, sa ngayon hindi sila covered. Kailangan nilang kumuha ng panibagong eksaminasyon para maging civil service eligible. So yun yung tinatawag nating second level and third level. Kasi 3 levels yung klasifikasyon ng civil service. So nasa first level lang yung exemption para po sa SK.